Ayon sa Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay -27 na lang. Grabe yan ha. Sobrang baba na niyan at ang ibig sabihin niyan talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kaysa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan yung o ibalik kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya, tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Malaking panghihinayang yan para sa akin kasi alam natin na nanggaling sa napakataas na trust rating nung nanalo si BBM, no? Nung 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ang ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na -27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na ah, parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking o kalala na korupsyon, ano. So yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Alright, mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa statement ni Ma'am Cora Guidote, yung dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no, at siya rin po ay isang ekonomista, at kanya pong sinabi dito yung latest na net trust rating no ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, na kung saan ay lumagapak ito ng -27 no, according dito sa Publicus Asia na survey. At grabe, mga kababayan, no, -27. So ibig sabihin ay wala lang mga Pilipinong naniwala no dito kay President Bongbong Marcos, mga kababayan. Despite the fact na sa araw-araw na press conference ni Yussi Claire Castro na sinasabi niya nagtatrabaho ang pangulo, hindi na natutulog, hindi nagbabakasyon, and yet ito yung lumalabas na net trust rating, mga kababayan. So mas mabigat pa daw ito according ito kay Ma'am Corazon Guidote, mas mabigat pa itong trust rating kumpara dito sa approval no or maging dito sa net satisfaction rating, kasi may mga ganyan-ganyang mga ratings yung mga opisyalis ng ating gobyerno, mga kababayan, no. Pero ang pinakamahalaga ang trust rating, no, ang tiwala ng mga taong bayan dito sa ating presidente, sa ating namumuno no sa ating bansa. And siguro si PBM lang yung naka-receive no or nakatanggap ng ganitong klaseng -27 na trust rating sa lahat ng mga presidenteng nagdaan, no. Siguro, mga kabayan, no. Correct me if I'm wrong. Tanging si PBBM ang nakatanggap lang siguro dito, as far as I know, mga kababayan. At talagang sayang, no, according nga dito kay Ma'am Corazon Guidote, sayang yung tiwala no na ibinigay kay PBBM noong 2022 kasi malaki yung kanyang na-receive na trust rating nung unang quarter pa lang ng 2022, mga kababayan. At nung simula na no, yung 2023, 2024 at hanggang nagkahiwalay na po yung unit team, at ito na po yung nangyari, mga kababayan. Kasi lately lang naman talaga na bulgar itong flood control corruption no, mga 2024 pa yata no. Bukod doon sa mga PI na ano nila, mga kababayan, trabaho nila yung People's Initiative. Ngayon lang po din itong flood control ng 2024 na pinagmamalaki pa ni PBBM na siya pa mismo daw yung siwalat no doon sa flood control corruption doon sa kanyang zona. Pero ang tanong, mga kababayan, no, after ng kanyang announcement na mahiya naman kayo, mananagot daw yung mga involved, pero
Wala naman mga kababayan yung mga kaalyado niya na mga involved di umano rin dito na napangalanan na or pinangalanan na ng mga maraming mga witnesses doon sa kailang mga ginagawang hearing, pero wala naman, hindi naman nila pinakulong, no. Mas mabilis pa nga silang magpakulong doon sa mga critics nila, doon sa mga nagbatikos talaga dito sa flood control corruption. At ngayon mga kababayan, mang-ulan-ulan na naman at baha na naman ang kamay nila, ano mga kababayan. At alam naman natin na ang Manila ang sentro, no, ng buong Pilipinas, at dito nakatira ang presidente at ang karamihan sa mga kongresista, mga kababayan, may mga bahay po sila, no. Although may mga taga galing ibang lugar yan, mga taga probinsya yung mga congressman, pero maraming bahayan dito sa Manila, no, itong mga congressman. At dito po sa Manila talaga, pag dito binaha ay automatic na yan talagang pinag-uusapan ng buong bansa, mga kababayan. At paano makalimutan, no, itong flood control corruption kung yung kalikasan na mismo ang nagpapaalala or magpapaalala sa taong bayan na talagang malaki ang ginawa nilang kasalanan dito sa flood control corruption, no, sa mga binubulsa nilang pera. Umaabot lang naman daw ng trilyones na, mga kababayan, no. So grabe talaga yung ginawa nila dito, mga kababayan. At ito na po yung resulta. Wala nang tiwala ang mga tao dito. Negative 27 or negative 27 na yung net trust rating ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. So sa palagay ko ay sayang yung mandato, sana yung pagkakataon na ibinigay ng taong bayan sa mga Marcos in particular na ibangon yung kanilang apelyido, no, sa maraming mga taon na talagang sirang-sira sila at araw-araw po silang binabanatan noon ng mga dilawan, ng mga pare, kahit sa mga misa nila talagang binabatikos nila itong mga Marcos, no, na diktador, magnanakaw, mga ganon, no. Pero ngayon, binigyan na siya ng pagkakataon sana na ayusin yung pangalan nila, yung apelyido nila, pero wala naman pong ginawa si PBBM, kundi hinahayaan niya or mas lalo pa niyang talagang sinira yung kailang apelyido, mga kababayan. Kaya sayang, no? Sayang yung pagkakataon. Pero ganun pa man, nangyari na ang hindi dapat mangyari at syempre never again na, mga kababayan, no? At nagtataka lang tayo dito sa mga dilawan na dati sigaw-sigaw na never again, pero ngayon ay why not, no? Or Marcos na rin itong mga taong ito. So ganito sila kaklasing pagka-ipokrito, mga kababayan, no? Dahil lang sa gusto nilang pabagsakin si VP Sara Duterte at yun yung number one nila na ayaw nilang makaupo sa Malacanang, no? Kasi pag once na natanggal itong si PBBM or wala na sa pwesto ay automatically si VP Sara yung first successor, no? At yun din po yung iniiwasan ng mga dilawan, no? At makabayan. Kaya yung ginagawa nila, inuuna muna nila itong si VP Sarang tirahin at pabagsakin. At pagkatapos na mapabagsak at mawala na sa eksena itong si VP Sara, ay siya naman yung time siguro na aatakihin naman dito ng mga dilawan itong si PBBM, mga kababayan. At para nga dito, no, sa negative 27, mga kababayan, mantakin mo, negative 27. Nakakahiya. Grabe, kung ako yan siguro mag-resign na lang ako kasi negative 27 at ako lang yata yung presidente na naka-receive ng ganong klaseng net trust rating, no. At hindi lang po sa trust rating kasi noong last quarter ng March, mga kababayan, yung net satisfaction ni PBBM ay negative 15 na, mga kababayan, no, according nga dito sa SWS na survey or Social Weather Station na survey. So hindi po first timer na maka-receive ng negative, no, si PBBM, kasi yung nauna niyang net satisfaction naman yun, mga kababayan, no. Magkaiba naman yung net satisfaction at trust rating. At itong trust rating yung pinakamahalaga. Itong satisfaction naman ay although wala nang selby to para sa kanya kasi hindi naman na siya re-electionist, no. Parang lame duck na. Usually talaga yung presidente pag patapos na yung term ay ganun, bumabagsak talaga yung ratings, no. Pero itong si PBBM ay consistent, no, dito sa kanyang pagbaba, no, maging trust rating, maging approval or maging net satisfaction, no. Kabaliktaran nung panahon ni PRRD, siya yung naka-receive ng tanging malaki or mataas pa rin na mga ratings, no, nung patapos na yung kanyang termino. Pero itong si PBBM ay talagang bagsak na bagsak, mga kababayan. At yun nga yung ating naunang sinabi, no, na ang Malacanang, itong PCO si Castro ay panay pabida dito sa mga achievement daw ni PBBM, na hindi na daw nagpapahinga halos, hindi na natutulog, hindi nagbabakasyon, trabaho ng trabaho lang, mga ganon. Pero iba naman yung nangyari, mga kababayan, no? Iba yung
talagang paniwala ng mga taong bayan, mga kababayan. So ibig sabihin ay hanggang labas sa kabilang tenga lang yung mga sinasabi ni Claire Castro. Iba yung kanyang sinasabi at iba yung mga nangyayari sa totoong buhay, mga kababayan. Kaya yung mga tao hindi na po naniwala sa kanila, no. Hindi na po naniwala kay President Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya siguro talagang wala nang Marcos, mga kababayan, na makaupo sa Malacanang in the near future, no. Kung hindi makalimutan ng mga taong bayan na talagang once upon a time merong isa namang Marcos na naging pangulo na nakatanggap ng negative 27 na trust rating, no, sa buong kasaysayan ng bansang Pilipinas sa mga nagdaang presidente. So nakakahiya, although iwan ko lang kung tatablan ng hiya po itong si PBBM dito sa kanyang natanggap ngayon, no, na net trust rating na negative 27, no, kasi meron pa siyang kulang-kulang 2 taon, mga kababayan, sa pwesto. At abangan natin kung ano pa yung magiging mga rating sa kanya, no, maging trust rating, approval ratings at net satisfaction, mga kababayan, kung maging consistent kaya itong negative, no, towards the end of his term talaga dito sa 2028, mga kababayan. At yun nga, nasabi natin na siguro ay dahil na rin po sa kanyang kagawan nito, no, dahil yung mga tao na sana ay dapat makulong ay hindi naman nakulong, mga kababayan, no. At matandaan natin na talagang pag-presko, no, ni Ombudsman Remulla na may mga kasong hinugna, mga ganyan, may mga hinahanda na silang kaso kay Martin Romualdez, kay Saldico, hindi nila napauwi. Yung mga congressman, na mga contractor din, at yung mga nag-insert ng bilyon-bilyon doon sa budget, no, hindi naman po napakulong ni PBBM, no. Pero pagdating dito sa mga hindi nila kaalyado na mga politiko na nag-critic sa kanila dito sa pinagagawa nila sa flood control, ay mabilis pa sa alas 4 nilang pinakulong, mga kababayan. Imagine mo na i-file nila yung kaso nung Friday, no, ng ombudsman doon sa Sandigan Bayan, pero yung pagkadating ng Lunes ay inaaresto na, meron ng warrant of arrest. So ganun kabilis, mga kababayan. So sana kung ginawa yan ni PBBM dito sa mga involved dito sa flood control, ay siguro hindi magiging negative 27 yung kanyang trust rating, mga kababayan, no? Kaya excited na talaga ako dito sa 2028, no, after ng kanyang pagbaba dito sa kanyang termino, or after matapos yung kanyang termino, at magkakaalaman na talaga dito, mga kababayan. Makulong na ang dapat makulong talaga dito, na itong mga big fish na talagang sinasabi natin na dapat ay mabulok sa kulungan. At hindi lang po sila dapat makulong, no, kailangan mabawi yung kailang mga pinagnanakaw na umabot sa trilyones, mga kababayan. Kailangan po talaga mabawi yan at ibalik, no, sa kaban ng bayan talaga yung mga pera na yon, kasi ang laking halaga yan, mga kababayan, no? Bukod sa makulong sila talaga ng panghabang buhay, no, kung may death penalty lang sana tayo dito para sa mga plunderer, para sa mga kurakot, ay siyang nararapat, no, mga kababayan. Pero since sila rin yung gumawa ng batas, at syempre ayaw nilang masampulan yung mga sarili nilang mga politiko, ito mga congressman, senador na gumagawa ng batas, ay malamang hindi nila yan gagawin, no, na or i-approve nila yung batas na yan, no. Although minumungkahi na yan ni Senator Robin Padilla, sila Senator Bato de la Rosa, na magkaroon ng death penalty para sa mga magnanakaw ng mga politiko, mga kababayan, no. Sana balang araw ay makalusot yan, no, dito sa ating bansa bilang batas, at may masampulan tayo gaya ng ibang bansa, no, meron silang death penalty para sa mga corrupt na mga official nila, no, para hindi tularan, no, para matakot na po silang gumawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. So sana we are hoping to that day to come talaga na merong death penalty para sa mga magnanakaw na mga politician, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa bagong survey ng Publicos Asia na negative 27 ang net trust rating ni PBBM, mga kababayan. So ano po masasabi nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.